po kasi, ang daming naghihirap, ang daming mga... Kayamanang tinuturing ng marami ay siyang dagok pa ring hahainin. Araw-araw pa din ba itong mararanasan ng bawat pamilyang umaasa sa di sapat na pinagkukunan? Sa bansang agrikultural tulad ng Pilipinas, inaasahan nating hindi mauubusan ng bigas ang bawat hapagkainan. Ngunit, sa bawat araw, milyon-milyong Pilipino ang nagtatanong sa sarili, sapat ba ang kita para sa pangangailangan ng pamilya? Sa bansang puno ng yaman at likas na yaman, nananatiling tanong, bakit marami pa rin ang lugmok sa kahirapan? Pilay kilo sa inyong bugas. Range po. 34 ang pinakababa. Ang pinakataas na mga presyo kay 46. Amino ninyo ma'am, kanang ang isa ka kilo, masigo siya sa Isa lang kalutuan, murag masigo siguro siya isa lang kananan jud. Oh. Pili na po na sa kadaghanon sa pamilya siguro. Bumaba ang poverty incidence sa 15.5% noong 2023 katumbas sa 17.54 milyong Pilipinong nasa poverty line. Ngunit sa kabila nito, ang inflation at pabago-bagong presyo ng bilihin ay patuloy na bumibigat sa sikmura ng mga mahihirap. Ang mataas na presyo ng pagkain ay salamin ng kategorian, overpricing, smuggling at hoarding. Ang pondong para sa serbisyong panlipunan madalas na uuwi sa bulusan ng tiwaling opisyal, kaya't limitado ang resources at nababawasan ang konsumo ng mamamayan. Para sa mahihirap, higit kalahati ng kita ay napupunta sa pagkain at ang natitira'y pilit na hinahati para sa kuryente, tubig at edukasyon. Isang malinaw na refleksyon ng hindi patas at kinakalawang na sistema. First Angel, mahal ba ang mga palalitot? Mahal ko tanan. Magasigo pa sa pang-adaw-adaw yung income. O, gini. Ayo sa kusog, sa inay, dili ka paringa among